naundid ako na marami akong gira na sinalian, pero hindi, yung talagang sinalian ko is yung sa ulo. Yung panahon naman yun ng Sipadano stage, yung habol-habol namin. O, yun ang panahon ko talaga na na-wounded ako at grabing kwan yun. Yung unang kwan nun, yung sa Sipadano stage, ang CO namin noon is si Sir Salis na. O, na atasan kami. Ikaw noon, Kwan ako noon, team leader. No? Panahon nun si Sir Galvez, ang hinabol na namin noon, sila Abu Sabaya, sila Mujib Susukan, Commander Robot. Yung panahon na yun ang hinabol namin sa ulo. Yung CO namin noon si Sir Salis. Yun ang mga CEO, sila Sir Derilo sa Seven Company. Kasi galing kami ng repressor na yun. Nag-relax na kami. Galing kami ng Cotabato. Nagpunta kami ng Manila. Nag-repressor yung kumpanya namin. Para medyo relax na konti. Mag-train uli. Kasi parang mapurol na. Nag-train kami uli sa regiment, sa Bulacan. Tapos, nag-test naman kami sa Bohol. Sa Bohol, may konting intro doon, pero hindi gano. Pitik-pitik lang. Wala namang ano yun, kasi NPA nga yung kalaban doon. Radio message, kasi naliligo na kami, tapos na yung test mission namin. Naliligo kami. Tuwang-tuwa na kami, kasi masahin kami sa Negros. Mayroon na kaming order na masahin sa Negros Island. O, tuwang-tuwa na lahat, tuwang-tuwa. Paplano na ng future, magdala ng mga manok pang sabong, ngilig sa manok. Inuman na. Tapos nung may tawag sa headquarters, in-inform si Sir Sales. O tinawag kami lahat. Team leader, lahat na tao. Medyo nakainom na rin. No? Si CEO, medyo makita mo sa mukha ni CEO na siyempre hulo. Sabi niya, kwan yung kwan natin, na-lip yung sa Negros. Dadalhin tayo sa ulo. Bukas. Kung iba, lumural, pati ako rin. Lumural, pero ang isip ko lang kasi noon, sundalo ako eh. Willing to assign anywhere in the Philippine Islands. Kahit lugar ko yung Negros na pupuntahan, hindi ako, mas kampante ako sa ibang lugar kasi nga, wala akong ilala doon eh. Mas nakakalaro ako ng maayos. Kaya sabi ko, okay na rin. Sabi nga namin ng mga kabat namin, okay na rin kasi ma-experience natin yung ulo. Yung mga naka-experience na noon, yung mga senior namin, na Master Takang, Master Ponce, na pupunta na tayo sa point of no return. Mga kwento nila na ganun. The land of no return, hindi na tayo babalik. Mga kainom na eh. Grabing gira dyan, maraming sundalo. Panahon ng ganito, ganyan. Nakikinig lang kami. Wala naman kami, hindi naman kami kumukontra. Kinig lang kami sa kanila kasi nakainom na. So, pagkatapos, prepare kami. Dating namin doon sa Hulo, sinalubong agad kami ng apat. Apat na patay o dalawa yun nakapunso. Pagbaba lang si 130, dumating yung 6 by nakaabang lang. Binaba na yung nakapunso, yung 4th Infantry Battalion under sa 1st Division pa. Nainkwentro nila nga Busayap at namatayan sila, may wounded. So, daming media. Bida talaga kasi si Padano stage nga eh. Dinala na dun eh. Grabing media, sobra-sobra, dami, may picturean ka, may videoin ka, baba pa lang. Kulang kami. Walang dumating. Kami unang kumpanya yung dumating doon eh. Pangalawa yung Seven Company. Kami, punta kami doon. Prepare. Mindset lang. So, ramdam mo pa rin yung... Then siyempre yung pressure. May pressure talaga. Lahat naman kami na taga-kumpanya, kahit senior, may pressure talaga kasi that time, ang kwento, halos lahat na tao may baril eh. Yun ang kwento. So, nung dumating na kami doon, bas yung mga gamit, baba, yun nga, sa una mong baba ng airport, salubungin siya kaagad ng patay. Nakakuan doon sa punso eh. Sa kawayan. Tingin lang, may mga media, may mga Ilonggo na media. To Ilonggo rin kayo to. Yung iba lang, sir. Picturean ka, ganun. Walang makuan mo talaga na grabing tension, mapipil mo. Kasi halos media. Di, pasok kami doon.
Kano dyan po pagad kami. Dyan po pagad kami. Oh. Yung ano doon, is isang kumpanya, mayroon ng mga batalyon doon na nauna pa sa amin. Jump off kami. Tapos, ang pasok kami, no? Na kuha agad namin, may isang tao. Papasok. Pero padilim na. Tinutukan lang namin. Hindi kami nag-ano, tinutukan lang namin, padikit. Biglang tumayo si Master Tabunyag, sumigaw sa, "Kariba ka uto?" Nagulat yung tao. Makbo, minutukan namin. Sobrang dami namin, walang natamaan kasi madilim na nga. Medyo padilim na rin. Hindi kami naka-establish ng magandang kwan. Kung panadikit pa sana pinadikit, nagulat lang kami kay Master Tabunyag. Ngayon may na tatlong parang nag-BB crawl doon, ini-snipe ko. Tatlo lang nakita ko doon sa maliit na butas na parang agunay. Siguro upi-upi sila kung may tropa. Anong oras? Medyo pakagat na ng dilim, pero makita mo pa rin yung tao. Kasi kung sa bundok kasi, pag alas 4, medyo madilim na. Kasi may kwan. Kita pa rin na natirahan kasi malapit lang eh. Nakita ko siguro mga 100 meters lang. Kasi kwan mo talaga yung chinso eh. Marinig mo yung chinso dyan sa kabila. Na andun lang yung kalaban. Mano mo talaga. Nang tinira ko yung tatlo, umaga, ng konsisiyo na may intelligence report na may Kia at saka Wia. Tatlo. Kia at saka Wia, tatlo na tao. Siguro yun ang dali ko rin. Hindi ko mano, pero intelligence report yun na dumating sa kumpanya namin na ano ng CEO namin. Di okay na yun. Nag-stick it na naman kami. Wala na yun. Yun ang kwentro namin na kung makita nyo yan sa YouTube. Sumigaw si Commander Robot ng Allahu Akbar. Gumanon siya ng imported. Sabay takbo. Tapos yung mga hostage doon na puti, gumaganyan sila. Yun ang unang kwentro namin. Sa first company. Diyan sa ulo. Naalala ko pa. Pero hindi nyo nakuha yung stage. Wala pa yun. Hindi pa kasi dala-dala nila yun. Dala-dala nila yun. Mga galing ng Palawan yun eh. Dinala papunta ng ulo. Kinidnap sa Palawan, dinala sa ulo. Hindi ko alam kung anong kalakaran. Baka bininta doon kasi yung iba, maliit lang na kidnapper. Pag nakauli sila, ibinta doon sa malalaki. Yan ang, parang yun ang kalakaran nila. Manguli lang sila tapos. Ngayon, nung pangalawa, opensiba pa rin, ito na yung tuloy-tuloy yung operasyon namin noon. So, walang babaan yun. Oo. Wala, andun sa kay Sir Galvez. Magbe-break na kami kasi dumating kami doon, nag-replacer 1999. 2000 that time, tuloy-tuloy. Nung hanggang 2001, nung na-wounded ako, pa-break na yon ng 2000 na year. Wala. Paiwalay na yung 2000 na year. Ngayon, yung team ko, kami noon, yung first breaker. Ngayon si Lit Indrina, sa second break yung sana, pero nagpalitan siya. Si Lit Indrina, nagpalit siya kasi yung sa bata, may Christmas party. Alam mo naman pag sundalo, yung mga bata, paalam naman siya ng maayos. Sabi, maghanap ka ng kaswap mo na karanggo mo. Nakahanap siya ng kabatsa. That time, nag-swap siya. Tuloy-tuloy yung opensiba namin din. Nag-break kami. Pag-break namin, first break, pasok naman kami sa second break. Operate kami. Kaya sabi ko na bulag ang tuig. Pag bulag na ng tuig, yun na yung nag-umpisa na kuhan kami. Tuloy-tuloy yung opensiba namin. Yun nga, yung nasiraan ng baril si Master Ponce, yung gunner ko. Mechanized, kuhan kami, mechanized operation. Kuhan kami, wedge formation, kumpanya-kumpanya, and then may mechanized, may bakal kami sa likod. Wedge formation kami, tuloy-tuloy. Sa kumpanya namin, na bangga namin yung medyo makapal. Sa kumpanya talaga namin sa first company. Yun, bagbagan. Siguro may awang lang siguro na open terrain na mga 100 meters estimate ko or nasa 75 meters. Ang estimate ng kalaban kasi cover-cover lang naman eh. Pero bagbagan talaga, matagal na bagbagan. Ngayon nasira yung 16 ni Ponce,
Sabi niya, Jin, saan? Ginapang ko, punsi. Niya, gahi kayo, sir. Tig-agid. Kabe ako, be. Di makaya. So, niludan ko na. Hinawakan kong nagulat ako. Napasok pa nga ako eh. Napasok ako, init, tumawa si punsi. Pero putukan yun. Ay, wala na, kailangan namin ng gunner eh. Tinira ko na, mayroon ka bang ano dyan, Pons? Mayroon dito. Mayroon siyang dalang tools. Mayroon siyang screwdriver, mayroon siyang plier. Pairam mo ng screwdriver mo. Kasi may sumangal. Tanggal ko yung quick change, yung barrel. Natanggal yung sangal. Binalik ko, Pons, pwede na yan. Balik na naman ako dun sa pisto. Yan, sila ni Master Bilos. Yung blue na bala, 923, palaging nakasangal yan. Yun ang pagkakaiba ng yellow sa blue. That time wala nang gustong kumuha ng blue. Dili kami oy, blue na. Kanang yellow ra mo adya. Bakit? Ang blue na bala is hindi pumuputok. Doon lang sa unahan, marami siyang may dodge, may puputok siya pero dyan lang sa unahan, marami siyang discrepancy. Maraming question yung bala na yun. Pero nung nagkuha na uli, nung pumunta yung mga nasa taas para ng bala, mag-survey, binigyan kami ng survey form, yun ang kuha namin, nilagay, na yung blue hindi na dapat. Kasi paraging failure yung nun. Tatalon siya, puputok siya, pero hindi siya pumuputok dun sa kalaban. Puputok siya doon. Minsan hindi siya lumalabas sa barrel lang yung 2-3. Sabi ko, tusukin mo, master. Unsa naman buto pa na noon. Wala, grabe ka, parang tuwang-tuwa lang kami. Nakuan kami doon, nag-award na naman kami doon, nag-award ako doon. Wala naman, natapos yung gira. May snipe din kami doon kasi daming kalaban, pero malis na. Hindi na kadikitan talaga eh. Tumakbo, nag-disengage na rin yung kalaban kasi may kuan na kami, may bakal eh. Okay, nagkuha na naman kami, nilipat kami sa kabilang area na naman kami nilipat. Pero yung time na yon si Lit Indrina, nagpapakita na yon ng kuha na, nagpapatawa palagi, unsa mo ni Jin, uy, akong kuhan ba? Unsa man na yung kuhan na, ako mga kuhan Jin, tapos tawa siya ng tawa. Yun ang mga nagpapahiwatig na siya. Dala na naman ng bala. Load na naman kami ng bala. Akyat na naman kami, kasama na sila ni Batcom, sila ni kuhan dati natin, Regimental Commander, si Freddy, Sir De La Cruz, General De La Cruz, yan, istray dati yan. Kapag pumunta sa 3ID, pinuntahan ko yan. Kapaala ko kasi per sergeant ako sa headquarters, Walis, ako nag-supervise, ayaw ako papasukin, yung course director ko yan, pasukin niya ako. Lahat yung ako, saludo ako, sir, leave, dito ka. Lala ko ni Sir Freddy. Saka course director ko yan eh. Plano na. Nung time na yon, kakain kami ng Manangalyan, nakitin natin yung Monte Matangis eh. Doon kami yung task lang namin noon, yung task ng second SRB is blocking. Sa kabila, may nagbubulabog doon na Marines yata yun o IB na nagbubulabog kasi that time may Marines eh. Pagkaalam ko parang binulabog ng IB o Marines, nagbablock kami doon. Nasaka namin yung mga tumatangis. Tapos namin ng Panangalian, move na kami, dala kami ng mga kalabasa kasi maraming gulay. Dating doon sa area, padilim na rin. Yung time na delikado, padilim na. Nagkuha na si Romero, pati yung sila Istri, sige dito na tayo mag-arboring. Hindi sila ni Batcom, nagkuha na rin na doon mag-block at the same time, doon mag-arboring. Yung pagkakaiba lang kasi, yung medyo top ng hill, is abakal lang yung kuwan doon nakatanim. Medyo sa may slope naman dito ng konti, dito yung mga kapi, maganda yung dito, open lang, abaka. Niriko ng team namin yun. Nutusan kami ni Sir Romero, Rico yung olive kasi that time leading yung team ko. Recon kami, balik. Sabi ko, sir, nag-report ako. Sabi ko, sir, abaka, sir. Medyo, yung abaka, sir, malalaki yung mga puno. Tapos may trail, sir, na malalaki, buhay na buhay. Ganun ba?
Yung impormasyon na binigay ko, enough naman yun para sa kanila. Di, sila, pinaabot na rin nila doon sa batalyon. So, sige, dito na tayo. That time, kasama namin 14 company, 12 company, first company. Yun ang kasama namin. Saka leading kami noon, yung first company. Di, move na kami. Harboring, tapos pinisto ko yung tropa ko. Yung nakakaiba naman doon sa pinustuhan namin, kahit medyo low ground lang siya, mayroon doon 3 puno ng kawayan na butong na sobrang dami na talaga kasi hindi na nga nakukuhaan nila eh. Yun naman ang pinakakuha namin doon, cover, in case na may kalaban. Medyo, hindi pa rin, diado lang kami sa low ground, pero may cover naman kami. Yung 3 matanda na yun na mga kawayan na matagal na talaga. Tapos sa medyo trails dito, may isang puno na malaki na paho yata yun na paho ng Muslim. Na siguro mga 3 tao yung pwede magano. Inano ko yung tropa ko doon, nailagay yung claymore mine. Sa puno, nilagyan namin ng mga down doon. Tapos yung dito naman sa puno ng kawayan, dito ko pinapisto yung kuan ko, gwardiya. Kasi medyo padilim na. Kung anuan mo yung kuan na, tingnan mo yung trails. Yung isa, yung si Master Duweg, yung radyoman ko, nakahawak ng Armalite. Ito naman si Ubaob, yung first ko na duty. Tapos na kaming kumain eh. Parang yung time na yun, nagpapahiwatig talaga. Bakit? Kasi yung nagluto kami, wala lang ang tubig, yung gas pa yung nalagay namin na sabaw. Nakiyad na namin yung, ginisa na. Ginisa na yung sardinas, yung kalabasa, hindi inubos lahat, tinati lang. Tubig, tubig. Taktika lang, tubig, tubig, tubig. Tapos, yung gas pa yung nadampot, nalagay doon. Tatawanan na naman, taktikal. Taktikal lang yung tawa kasi madilim na eh. Linis uli, linis na naman eh. In short, nakaluto kami, pero nagpapahiwatig na pala yun. Saka lang namin naalala, nagpapahiwatig na pala, na yun. Di, pisto na. Maya-maya lang, bumaba na, 4. Yung kalaban, atulala din sa amin. Maraming nakasibilya na kami, nagpe-prepare na garboring. Yun si Ubaob, nagpupunas ng uplusyon. Si daming lamok, nag-uplusyon sa tulala din si Ubaob, yung kalaban tulala din. Si Duwig naman na nakatayo, nakahawak yung baril, kalaban, sabay putok. Yun na, bagbagan na. Umpisa na yung bagbagan, di. Sabi, nung unang putok, sobrang volume of fire. Di, si Ubaob, doon sa puno, dinikitan ko na siya, kaya siya lang mag-isa eh. Ginapang ko na yung tao ko, yung taga Ubaob. Okay na dyan. Yung baril niya, nag-i-stopid. Kasi yung bala is kurod na. So, ito naman, mag-aaralan na naman, pag na, ng mga bagong sundalo, ito naman, nakakapulutan na naman nila nag-aral. Kapat yung bala is malinisan. O, si Ubaob, tamad kasi yung tao ko, palagi kong pukpukin, linisan mo yan. Talagang tamad siya. Ngayon, nung putukan na, doon yung experience na pagputok, stopid, hindi ma-extricate, kasa naman sa, pumarumi kasi yung bala mo, diyan ka lang. Diyan ka lang muna. Dinikitan ko. Ako po nag-operate ako, 3 lang kasing magasin ko nadala eh. 1, 2, at saka yung sa importin ko, saksak. Kasi team leader na ako eh. Hindi ko naman talaga kailangan na makigira. Yung tinitingnan ko yung tao, huwag ka paputok dyan, may tao, dito ka, kaliwa. Tingnan mo, may pumuputok dyan sa kaliwa, obserbahan mo. Kung saan yung putok, dyan ang putukan mo. Ikaw, wag ka, doon ka. Yun ang bilang team leader, yun ang na-experience kuya. Kaya pag nag-team leader na ako, 3 na yung bala ko. 2 sa bulsa dito, sa overall ko. Tapos yung saksak ko lang na 1. Di, command lang ako. Nung ginapang ko si Ubaob, putok lang ako ng konti. Kita ko yung kalaban na 3 talaga yung 60. 3 yung 60 na, pag sigaw na Allahu Akbar, sumigaw na ako. Ilabas lahat ng magasin. Lalaban tayo pag nasigaw ng Allahu Akbar. Sabayan natin, walang tatayo, walang tatakbo. Kasi pag tumakbo tayo, sigurado. Putulan tayo ng ulo dito, sobrang dami. That time pala, si Commander Robot at saka si Mujib Susuka, nag-merge. Nag-merge yung persa nila.
kasama yung family nila, yung mga anak nila. Yun ang nakasama nila. So makita mo talaga, kay dikita ng laban, marinig mo, nagsisigawan ng mga babae, mga anak nagiiyakan. Marinig mo talaga, di, bagan, pag sigaw ng Allahu Akbar, sabay lang kami, ginawa ng tropa namin, lahat ng magasin. Sa kabila naman dito, sila ni Lit Arsenal, sila ni Kabalo, ni Master, kalimutan ko na yung iba. Di, putukan, sige lang, putukan. Kasi yun lang kami talaga yung makapag-deliver ng putok-putok eh. Kasi yung iba sa dalom, di mo sila makapagputok kasi ma-crossfire kami. Di, tuloy-tuloy lang, sige lang. O, tumawag yung mga officer namin ng fire support. Call for fire, kanyon. Sus, nung pumutok yung kanyon, mas lalong dumikit. Magbagan talaga na magbagan, hindi mo na ano. Doon ko rin na-experience na yung bala talaga pag hindi ka pa mamamatay, hindi ka mamamatay. Bakit? Kasi yung dapa ko talaga na dapa talaga is kiss the ground talaga. Kasi makita mo nga yung bala, tuwing gumaganyon, tuwing gumaganyan, gumaganyan. Nung kita ko yung bala na tumatama sa tabi ng ulo ko. Pero isa lang yung panalangin ko, Panginoon, tulungan mo kami. Ilayo mo kami. Kasi ramdam mo na sobrang dami na. Grabe talaga yung kalaban, hindi basta-basta. 360 sa taas, naka-mount. Mas malakas pa yung nila. Ngayon doon ko rin nakita, sabi ni Ponce, ni Master Ponce, sabi niya, Master Olive, withdraw ka na dyan kasi si Ubao, pinauna ko na Bab. Akat ka na ako, nabahal ang baril mo. Dinala ni Ubao yung baril niya. Pag iwan ng baril ni Ubao, ganun talaga, hindi ko ako nang kuha ng baril mo, gamit ko. Hindi talaga, kinala ko na rin yung baril ni Ubao, binigay ko sa kanya. Umalis na ako doon, pag sabi ni Kwan, baka ma-assault ka dyan, Jin. Umalis ka na dyan, Jin, maputulan ka ng ulo. Doon ko nakita talaga si Master Ponce na hindi nagko-cover yan. Dumadapa lang sa, may kinakagat siya na tila na itim. Yun siguro ang depensa niya rin na nakikita ko rin sa buong buhay ko. Naniniwala din ako. Hindi ako, kaya na ibang sundalo, maniwala ka dyan. Naniniwala din ako na may tao talaga na huli, na may depensa siya. Kita ko, lahat na si Ponce doon sa gitna, sabi ko, Pons, kuman ko, Pons, focus ka lang sa apat, Pons, sa puno ng paho. Mayroon dyan. So, si Master Ponce, doon lang siya. Kasi hindi naman makano talaga yung bala. Kasi sabi ko nga, yung angel, 3 puno ng kawayan na matatanda na. Hindi talaga makapasok yung bala nila. Kung wala yun, sigurado, swift gate kami. Linis kami doon lahat. Yun naman ang nakangil sa amin. Yung puno ng 3 kawayan na butong na matatanda na. Hindi makapasok masyadong bala. Yun, doon naman kami nangilan. Noon, bagbag lang si Ponce doon. Bagbag lang si Ponce. Nakita ko naman ito si Litindrina. Sumigaw. Ganyan, Jint, may tama ako. Sigaw sa Jint, may tama ako. Tamaan naman yung 2 paa niya. Na, kuwan talaga, na 1 hole. Yung paa niya talaga, tinamaan 2 paa. Kasi nakatama sa kanya, importin o garan, malalakas talaga eh. Kasi, 2 bala din, isang bala din, tamaan ako din, 2 kong paa tamaan. Umalis ka na dyan, Drin, gapang ka. Nung akma siyang gumapang, ganun din magputok naman ng kalaban. Natamaan siya dito. Kunti lang talaga. Dito. Namatay na si Indrina, sabi namin late. Sabi namin, Jin, pasensya ka na, nauna ka. Pero wala na siyang... Wala na. Pag tama lang, pag sabi niya na, Jin, nabiya, Jin, may tama ako. Iko din, dito ka na, gumapang ka. Nung akma naman gumapang, timing din yung kalaban na nagpatsamba ba? Tamaan din siya kasi daming kalaban eh. Natamaan siya dito, parang kudlit lang sa utok, kalumbas yung mga utok niya. Ganun na narinig namin, sabi namin, Jin, pasensya ka na din. Ginapang ko naman yung baril ni Drina kasi kuhan ko na baka mag-assault, makuha yung baril. Madilim niya. Hindi pa, medyo padilim na. Padilim na yon nung pisa. Matagal na yung kwentro eh. Padilim na. Kasi doon pag ganitong oras, mga alas 4, doon sa bundok, maraming kahoy, medyo madilim na. Pero hindi ka na makahanap doon ng kuhan reinforcement. Kasi padilim na. Ginapang ko yung kuhan ni Drina, nakita ko wasak yung upper hand guard, yung front sight niya natamaan, tambala. Nung ginanon ko yung kahoy, na-cover niya na malaki, bulok na pala, malambot na. Kaya yung bala tumatagos doon.
Yun ang unang kwa na natamaan siguro yung paa niya. Kaya, kinuha ko na yung bala, magasin lahat. Dinala ko doon. Pinisto ko muna doon. Yung ginanon ko, pero grabe pa rin ang putukan. Sinaksak ko yung magasin. Hindi muna ako umalis doon sa area niya. Tak, 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 tak. Tinira ko ng consistent. Release ko sa magasin kasi may 6 pa siya eh. Sumabay ako doon sa putukan. Kinubos ko. Yung pangatlong magasin na isaksak ko, ay maano na yung bala, mababa na. Kasi yung kalaban, nagmaneuver na eh, kasi low ground niya kami. Pumalo na yung kalaban, yung tropa, hindi na nga alam kung saan magkuhan. Pero, focus lang yung tropa. Di, pagkismag ko ganyan, kaganyan ako eh. Sabi ko, mababa yung bala. Akma kong damputin yung magasin, hindi ko na mayunit na yung kuhan ko. Yung balat ko. Kasi that time, naka-short na kami. Parboring na eh. Tinignan ko, may tama ako. Gawa ko, Pons, may tama ako, Pons. Sabi ni Ponsi, Jint, withdraw ka na, Jint. Ako lang bala dito, Jint. Kami nang bala dito. Baka ano pa mangyari sa'yo. Pero ang... Distansya kayo. Ang putukan that time, medyo paano na rin, kaya medyo padilim na yung kalaban. Nung unang kanyon, talang dumikit, nag-volume par. Nung medyo padilim na, dandaan na rin sila. Dandaan na rin silang paalis. Pero may putukan pa. Nung nag-withdraw ako, sabi ni Ponce, kami na bala dito, Jint. Hindi ko Ponce ang bala. Withdraw or mag-safety ka lang sa... Ako lang. Yeah, Jint. Kuha ka na, Jint. Safety. Alis ka na. Alis ka na, Jint. Kami nang bala dito. Kaya may tama ka. Nung binilit kong sarili ko, sabi ko, yung baril ko, kuha nyo na safety. Nga, Jint, wala nang ano yan. Kami nang bala. Inano ko yung kuha kasi pa, kunti-kunti na eh, yung putukan. Nung sumigaw ang 14 company, kasi may cover sila ng mga bato eh. Kami yung doon sa medyo high ground. Sumigaw yung 14 company, Jint, diyan ka lang, Jint, kunin ka namin. Kuha na naman ako, naghiga ba? Kasi kukunin nila ako, may 4 na tao, tumakbo, ginarga nila ako dun sa punso. Nung nag-volume of fire naman, tumakbo na naman yung 4. Volume of fire na naman pero atin na yon. Sabi ko, obserbahan nyo atin yon. Huwag kayong huwag kayong medyo kuha na yan, hindi na kalaban. Kaya padilim na eh. Atin yung putok. Jin, huwag kang umayo, Jin, dyan ka lang. Tumayo ako kasi wala na eh. Nakita ko na rin eh, medyo kuha na. Medyo pa kuha na. Ang putukan mo, obserbahan mo na pagkwentro eh. Tumayo ako. Tapos gumapang ako hanggang medyo nakita ko na safe na. Umupo ako doon, tinakbo ako nila ni Master Kwan. Hindi ko nakalimutan. In-applyan ako ng first aid. Pero una-una si Master Tuason, ginapang ako ni Master Tuason sa kabilang team leader. Tiniray ako ng that time tourniquet. Kinuha niya yung yung scarf, pinunit niya, tapos tiniray dito, nilagyan niya ng kahoy. Ihawakan mo lang yan, liba. Pag after 2 minutes, 3 minutes, i-release mo. Pero nakita ko rin, hindi isa eh. Nakita ko rin sa na hindi sa artery. Beans lang siya. So sabi ko, mabubuhay ako nito kasi beans lang. Kung artery, yung sumisidlit talaga, medyo kailangan ma-withdraw agad ako. Pero pagkita ko na ganyan, walang tumutulo lang yung dugo. Beans lang. So swerte pa rin ako. Pero inano ko pa rin yung tourniquet. Pag dating doon, inanon ako ng 14 company, pinasa ko doon sa ilalim. May first aider doon, nagka-schooling siya ng basic idman. Pinira niya yung malong niya, laya niya ng pressure. Hindi na dumugo. Sabi ko, okay to kasi nung dumating na naman kami doon sa baba, minidro na kami. Ano na naman yung mga officer doon sa sa hospital, yung mga ranger daw, mamamatay na, tumatawa pa, ma'am, picturean nyo naman kami, ma'am. Inila yung mga hindi daw nasasaktan, tumatawa. Sabi ko, ganun talaga, ma'am, kasi kung ganito na yung trabaho natin, sipin pa na, tawa na lang natin, ma'am. Kaya sila, iling-iling na lang, tumawa na lang rin sila. Oh. Masaya nga, masaya. Pero nakita ko dun si Ubaob, yung tropa ko na, sabi niya, parang hindi ko alam, wala akong words na pwedeng explain sa kanya. Hindi rin ako kasi, hindi ako yung taong umiyak eh. Hindi ako yung madaling umiyak. Baga, makita ko lang yung tao na, si Ubaob. Ano, bakit?
si Ubaob, nakita ko si Indrina, patay na. Si Ubaob, nakita ko yung tao ko na, yun ang tao ko na habang putukan, parang hindi niya alam ang gagawin. Kaya, Ubaob, bumapa ka dyan, mamamatay ka. Tatakbo siya, ano siya, nawakan ko talaga yun. Nakita ko siya doon sa baba, naka-withdraw na kami. Sa may hospital, nakaayoko lang siya na ganyan. Tapos nakatingin siya sa akin. Sabi niya, Jin, pero umaga na yon, umaga na. Sabi niya, Jin, buhay pa tayo, Jin. Ano ko, hanggang ngayon, mapipicture out ko. Anong senaryo na kwa niya. Hey, long hair kami. Ganun siya na. Sige, ay. Lang yun. Nung lumabas kami sa hospital, andun sila. Nakita ko, Bob, musta ka, Bob? So, ganun lang siya. Jin, hindi ako maniwala, Jin. Buhay pa tayo, Jin, ta. Tingin siya na, parang wala akong words na pwede i-describe sa mukha niya na ano, masaya ba siya, malungkot. Pero doon sa pagsabi niya sa akin, doon ko lang na ano na talagang may Panginoon. Sabi ko, may Panginoon talaga. Sa dami ng bala na dumating sa amin, buhay pa kami. Yun ang kwan talaga na, yung encounter ko, sa buong buhay ko sa pagsusundalo, yung iba, wala yun, pero yung doon, is nasubukan talaga ako. Yung pagka-team leader ko. Kaya, yung mga tropa ko, pag balik ko na, yung mga uniform ko, kinuha na nila, saan yung uniform ko, suotin ko. Ano sa akin din, sinuot ko. Basta may power yun eh. Tatawanan lang ba? Ganun kami. Sa first company, kami yung pagmamalaki ko sa buong kumpanya ng Ranger. Kami yung kumpanya na yung unity, hindi mo kayang tapatan. Kahit sinong kumpanya sa buong Ranger. Kami yung first company na leader na hindi mo kayang tapatan. Sa Dit Major ng Ranger, nagsabi yan, gusto mo yung unity, pumunta ka sa first company. Sir, gusto ko, sir, yung unity, sir, sabi sa Din Major. Di sa first company ka, doon ka. Yun ang pagmamalaki ko rin. Kaya kami parang magkapatid kami, nagtatawanan lang. Doon sa buhay na itataya mo, tawanan lang kami. Pero si Litindrina, talagang panahon niya na yun, na mamamatay. Kasi, pupunta pa lang kami ng target. Jin, unsa man ni Jin? Hindi ka po mo ko, Jin. Matay, kusog ba ako, Jin? Basketball, kita naman ni mo, grabe ako mga galaw. Di ba? Grabe kayo ko, tapos tawa naman siya. Parang napapaiwatig siya, gun pala. Huli mo na lang malaman. Tapos that time, nung nanangalian kami, share ko sa inyo, na habang kumakain kami, tapos na kami kumakain, hindi pa mag-move. Nagtulog. Ako naman at si Master Ramon, apelyido ni Pari Ramon, nagkikwento kami. Si Ponce yan dyan sa Diamond kami. Sabi ko yung Master Ramon, okay talagang sundalo, no? Pag namatay tayo, mayroon tayong trumpita, mayroon tayong flag. Tapos nagtatawanan kami that time, tactical. Tapos, nung namatay na si Litindrina, saka pa namin na-remember, sabi ni Master Duig, ni sa amin, kainom mo ato, Jen, katong umantag kaon, no, natulog si Indrina, no, sa inyong gitna, o niya inyong gistoryan, katong sundalo na patay, no, na itugtog, na istar, na ikwano, na ipaputok, mabuto, no. Dito na, kuha na po na mong balaybo, matay, tinuod, no, basag si Punsi, tinuod, no, wag kita kakuan ba, wag kita kainom doon, no. Mao ng mga experience namin na talagang doon pa lang sa bundok, nagpinto kami ng ganun. Hindi rin namin naisip yun. Kaya nung kuha na kami na tapos na yung gira, tama, no? Hindi natin naisip, no? Dapat bawal yun, yung mga ganun. Pero that time, hindi namin naisip. Siguro lang talaga, yung panahon na yun na mamamatay si Litindrina. Pero, kuhanin mas.